Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagkabayani sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Isang araw, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, may isang batang ipinanganak. Namangha ang lahat dahil espesyal ang batang ito sapagkat ipinanganak siya na mas malaki ang kanyang ulo kumpara sa karaniwang sugat. Ang batang ito ay pinangalanang Jose Rizal. Chudora! Malapit na lumabas ang iyong anak! Isa pang diin! Ere! Malapit naman. Kayanin mo. Pagkalipas ng 3 taon, tinuruan si Rizal na kanyang nanay na si Teodora magbasa. Halika nga dito at basahin mo itong Tagalog na alpabeto. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, nga, ba. Galing naman talaga. Paano mo naman basahin yung Ingles na alpabeto? A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K. Nagkakamangha naman. Ang galing-galing mo talaga, anak. Paano naman kung Espanyol na alpabeto? A, B, C, C, D, E. Ang galing-galing mo talaga, anak. Napakatalino mo talaga, Pepe. Siyempre naman, inay. Kanina ba ako nagmana? Siyempre sa'yo. Tinuruan din siya nito paano magdasal. Y del Espíritu Santo. Amen. Kung buhay pag-ibig ang pag-uusapan, si Rizal ay mayroong masayang karanasan nito mula noong siya'y binatilyo pa lamang. Nagkaroon siya ng 9 na nobya na nagmula sa iba't ibang lugar. Ilan sa mga ito ay sina Leonora Rivera, Consuelo Ortego, Segunda Katigbak, Gertrude Beckett, at ang naging huling katipan niya na si Josephine Bracken. Ilan lamang ito sa nakapagpasaya ni Rizal bago pa man pumasok ang mga Espanyol sa eksena. Ayon sa mga ebidensyang papeles at testimonya, napatunayang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay nagkasala sa harap ng koteng ito sa ilalim ng pamamahala ng Espanya sa kadahilan ng siya ay naging pangunahing pagtatag at buhay na kaluluwa ng insurreksyong Pilipino, tagapagtatag ng mga samahan, pahayagan at librong nagpapaapoy at nagpapalaganap ng mga ideya hingil sa revolusyon. Dahil dito, siya ay nasasaktal sa kasong rebelyon, sedisyon at konspirasyon at hinahatulan ng kaparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa nasasakdal habang siya ay nakatalikod sa mga sundalong Kastila. Ito ay papatupad bukas, ika-30 ng Disyembre ng taong ito, sa ganap na 7 ng umaga sa Bagong Bayan.
Ipinasok si Rizal sa isang kulungan. Bumungad sa kanya ang imahe ni Jesus at ang imahe ng mga santo upang makumbinse si Rizal na huwag ng kumontra sa simbahan. Si Padre Mata at Padre Visa ang dalawa sa kauna-unahang bumisita sa kanya sa kulungan. Pagkatapos magkamustahan, tinanong ni Rizal si Padre Visa patungkol sa maliit na rebolto ng Sacred Heart na kanyang inukit nang siya estudyante pa lamang sa Ateneo. Maroon pang bumisita kay Rizal, isa na rito ay si Padre Farah. Pepe, ang payo ko sa iyo ay kalimutan mo muna ang hinanakit mo sa simbang Katoliko at tanggapin mo ang retraksyon upang papaksalan mo ang iyong babaeng mahal na si Josephine Bracken. Maaari na po kayong umalis, Padre Faura. Hindi na po magbabago ang aking desisyon. Pepe, pakiusap, wag. Pasensya na po talaga, Padre Faura. Ngunit hindi po talaga magbabago ang aking desisyon. Umupo si Rizal sa isang gilid ng kulungan. Binasa naman niya ang kanyang sulat sa wikang Ingles para sa kanyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt. My dear friend, when you receive this letter, I shall be dead by then. Tomorrow at 7, I shall be shot. But I am innocent of the crime of rebellion. I am going to die with a tranquil conscience. Adios, my dearest friend, and never think ill of me. Sumulat naman si Rizal ng kanyang pinakahuling liham. Ito'y tinatawag na Ultimo Adios o Last Farewell. Sa aking pamilya, hinihingi ko ang inyong kapatawaran sa mga sakit na aking idinulot. Subalit balang araw mamamatay din ako at mas mabuti pa ngayon na mamatay, habang ang budhi ko ay punong-puno pa ng kasaganahan. Inilagay at itinago niya ito sa isang lampara. Bumisita din ang ina ni Rizal na si Teodora Realonda at ang kapatid nitong babae na si Trinidad. Ako yung patawarin, inay. Ineng, hihilingin ko sa mga opisyalis na ipadala ang lamparang ito pagkatapos ng aking kamatayan. There is something inside. Kahuli-huling bumisita kay Rizal ay ang katipan niya na si Josephine Bracken. Malungkot na pumasok si Josephine. Binigyan siya ni Rizal ng isang libro at sinamantala ng dalawa ang huling pagkakataon na sila'y magkasama. Dating tamis ng pagsasama na sana, ba't sa ating dalawa ako na lang ang natira? Tinig mong kay ganda maririnig pa ba? At lalong napaiyak si Josephine.
Al punte! Consumatum es! ¡Fuego! ¡Viva España! ¡Muerte de los traidores!